kagandahang Ricky Reyes. Started my career as a band vocalist. For 8 years, yun yung ginagawa ko. Bilang hanap buhay ko, I finally realized na kailangan ko ng regular na trabaho dahil sa pagbabanda naman, hindi siya regular. With the support of my family, nag-enroll ako sa isang culinary school sa Pangasinan to pursue my dream of being a chef someday. After kung mag-graduate ng culinary, nakipagsapalaran ako sa Manila with pamasahe lang yun nasa pocket ko. Tiwala ko sa sarili ko na magkakaroon ako ng trabaho bilang isang kusinero or dishwasher. My first job, nakapasok naman ako sa Parañaque for 1 year. Yung trabaho ko, naghuhugas ng pinggan, tapos naglilinis ng kusina. Pinapanood ko lang po yung mga kusinero doon kung paano nila gawin yung mga recipe and dishes, paano mag-prep. After siguro 2 months, natuto na ako mag-bake. And then I was promoted to be a baker. So nagbe-bake ako noon that time, 500 empanadas a day on my shift. Preparation and baking, ako po lahat yun. Minsan umaabot ako ng madaling araw. Doon ako natutulog sa shop. After ko mag-bake, naghuhugas ako. Tapos naglilinis ako ng resto. Sinubukan ko namang mag-apply sa Tomas Morato. Natanggap ako sa isang restaurant, coffee shop doon. I was promoted as a line cook. Inoperan ako nung may-ari ng restaurant sa Quezon City na doon na lang ako tumira. Natutulog lang po ako sa lapag. Nagtrabaho ko doon for almost 1 year din. And then I finally met some of the chefs in Quezon City which tinulungan nila ako na makapasok sa TV. Tapos yun, na-discover ako ng isang brand. Sinama ako sa cooking demo ni Chef Boy Logro. And I was his assistant for 2 years. And then doon na nagsimula yung aking career. Nakapasok na ako sa TV and sa mga demos. Nakatulong siya financially kasi mas malaki yung kita ko doon. Itong dish na to, ito yung una kong natutunan nung ako yung nag-start bilang isang kusinero. Ito ay ang seafood pomodoro. First natin lalagyan natin ng olive oil. About 2 tablespoons of olive oil. Lalagyan natin siya ng 1 tablespoon of butter para mas creamy at flavorful yung ating pasta. Saute tayo ng white onion. After nun, lagyan natin yung ating prawns. Yan yung ating squid. So napansin nyo yung squid, in-score ko na siya para mas maganda yung presentation natin later. So napakabilis lang ng pagluluto ng prawns. Pag nag-iba lang siya ng kulay, naging orange siya. For about 2 minutes, pwede na siyang ihahon at iset aside. Season na rin natin siya ng salt and pepper para lahat ng ingredients natin ay lasa na. Then lagyan natin na siya ng garlic, red and green bell peppers, rosemary, then of course our tomato sauce. Then season natin ulit siya ng salt and pepper. Alright, then next meron ako ditong cooked pasta. Ito-toss na lang natin siya sa ating sauce. So saute lang natin yung ating shiitake mushroom. Add natin ng salt and pepper. So ito na po ang ating seafood pomodoro pasta. So ma-advise ko sa mga aspiring chefs and yung mga mag-start pa lang sa kusina, maging sponge kayo. I-absorb nyo lang lahat ng knowledge na matututunan nyo sa mga mentors nyo. Of course, mag-self-study kayo, maging disiplinado, be respectful, sa lalong-lalo na pag pumasok kayo sa kusina, igalang nyo kung sino yung mga nauna sa inyo. And of course, never stop learning. Start small and eventually grow bigger. And of course, yung passion nyo sa inyong pagluluto. O diba mga kuya, mga ate, ang gaganda ng kwarto, mag-enjoy kayo kahit isama niyo mga buong pamilya. At take note, ang mga activities ang gaganda. Mga ate, kayo ba'y nagkaroon ng sakit na CA o hindi na tawag ng cancer? At dumaan kayo sa chemotherapy, tuloy ang nangyari. Aray ko, naupos ang buhok at nalaglag. Pero mga ate, huwag kayo mag-worry dahil sa week na kayo bigibig, sigurado ko, gaganda kayo ulit. Si Lani, isang housewife, paglilinis ang bahay at pag-asikaso sa kanyang mga anak, ang kanyang araw-araw na gawain para maibsan ang kanyang matinding iniisip. Si Lani ay dumadaan ngayon sa sobrang pag-alala sa kanyang sarili dahil sa pagkakaroon niya ng breast cancer. Kasi may nakapa akong bukol sa ilalim ng kilikili ko.
Maliit lang naman siya, gamunggo lang siya. Tapos sabi ng doktor sa akin, tanggalin na lang natin. As in, ganun lang yung sabi ng doktor. Kung bubukol lang na biglang umusbong, sabi ng doktor, tanggalin. Sabi ko, Dok, pwede bang bigyan mo muna ako ng, siguro may pampatunaw naman sa bukol, sabi ko. Sabi niya, wala namang gamot sa bukol, kaya kailangan na nating operahan. Nag-decide ako na month of April, pinatanggal ko na yung bukol. So, nung lumabas yung biopsy sa bukol, yun nga, maliit na siya. Nang nalaman niya na mayroon siyang cancer, halos nawala ng pag-asa si Lani. Madalas na malungkot at umiiyak. Malaki rin pagbabago. Nang una kasi, syempre, may sakit na ako, gano'n. Biruin mo, magkaroon ka pala ng breast cancer. Alam naman natin ang breast cancer, diba, parang, yun na yun eh. Yun na yun. Hindi ka na magtatagal, gano'n. At nung nakita na niya na unting-unting nababago ang kanyang sarili, lalo siyang nawalan ng kumpiyansa. Unting-unting naubos ang kanyang buhok, kilay at pilik mata. Sabi ko, kung gano'n ang isipin ko, walang mangyayari sa akin. Ilulugmok talaga ako ng sakit ko. Pero alam ko na yung sakit na yun, talagang kailangan mong labanan. Dahil mahirap yung labanan yung breast cancer. Ganon. Lalo na kasi, nung time na yon, ayun nga, nagkaroon pa ng family problem. Ganon. So sabi ko, hindi pwede talaga maisipin ko na may sakit ako. Lalong-lalo na ngayon, time na to. Kailangan mo na magsombrero kasi nga, wala ka ng buhok, wala ka ng kilay, wala ka na as in, kailangan takpan. Nagkukulong na lamang si Lani sa kanyang isang madilim na silid. Lalo pa nung iniwan na siya ng kanyang asawa. Pero dahil sa kanyang mga anak, nagkaroon siya ng tibay ng loob para labanan ang kanyang sakit. Hugot ako ng lakas sa mga anak ko. Kasi nga, sila yung parang kailangan kong maging malakas kasi andyan sila. Kasi mula nung nagkahiwalay kami ng husband ko, na-stuck sila sa school. So, bali, sabi ko nga, kailangan ko talagang gumaling para gusto ko rin silang matulungan sa school nila. Yun lang talaga ang pangarap ko sa ngayon para sa mga anak ko lang talaga. Kung sa sarili ko siguro, tutuusin. Para sa sarili ko, wala na rin naman ako talagang magagawa kung talagang doon na ako. Para sa anak ko na, sa mga anak ko. Kaya ang ginawa namin, binigyan namin ng pag-asa ang may sakit na cancer, lalo na sa nauubos o nakakalbo dahil sa kanyang sakit tulad ni Lani. Huwag kang mag-alala, Lani. Sagot ko ang gaganda muli ng iyong itsura at pagbabalik ng iyong kumpiyansa dahil sa wig na kay Big-Ibig. Mga kagandahan, ito ang regalo natin kay Lani. Pero bago natin ito isuot sa kanya, makita natin ang kanyang total makeover, make-upan muna natin siya. Mga kagandahan, eto na regalo natin kay Lani. Ginupitan ko na at kinulayan ko na. Lani, eto na siya. At ang masasabi ko lang sa bonnet mo ngayon, goodbye! Matapos ayusan si Lani, eto na ang bagong Lani. Mas maganda at hindi mo akalaing may sakit na breast cancer dahil sa kanyang bagong ganda. Dahil sa wig na... Masaya kasi ibang-iba na yung ibang-iba yung pagka may buhok talaga, iba talaga yung feeling mo na karoon ka na ng confidence. Hindi na mawala yung sa sarili. Thank you, Mother. Nagkaroon ulit ako ng confidence sa sarili ko. May buhok na ako. Tsaka maganda ako.
Ibang-iba talaga. Gulat na gulat ang kanyang pamilya dahil ibang-iba na ang ganda ni Lani ngayon. Bagay, maganda. Matagal niya na rin gusto yung ganyang hairstyle, so... Hoy, doon niya. Ibang-ibang hair mo ngayon, ha? Ay, ang ganda. Maganda yung buhok niya. Bagay na bagay sa kanya. Nagmumukha siyang bata. At ano, para bago naman yung ano niya, aura. Nagbago nga aura niya. Ibang-iba. Parang hindi halata. Mga kapuso, maraming pong salamat sa kalahating oras na pinagsamahan natin. Pero siksik na siksik, liglig na liglig, diba? Ang ganda-ganda, masarap na pagkain, mura. At ang inyong pagpapaganda ng buhok pinag-usapan natin.